Good day, future doctors and medical technologies. Welcome back again to another episode of MTELOS Lecture with me, Sir Neil. I'll be your professor for today. Today, we're going to talk about bioethics. Okay? So, to define, when you say ethics, guys, it is quite different with bioethics. When you say ethics po, it refers to the general rule of the general population. Ibig sabihin, kung ano yung paniniwala ng mas marami, yun yung parang magiging standpoint natin, no, magiging katotohanan, parang ganun. For example, if titignan natin yung sa example ng Rojas bombing, okay, sa side natin ng mga taga Davao and then sa side ng mga tao na tawag yan, na nawalan ng loved one during the time ng Rojas bombing, that is very unethical, no, that is wrong. But if it's in the side of yung bomber na kung saan, let's say for example, he was oppressed or she was oppressed by the government no, ng Davao, nagalit siya kasi let's say may nagawa yung government ng Davao sa kanila, on their side, that is ethically correct. Depende magod ng ethics, guys, on the general, kung ano yung mas marami, mas majority na naniniwala, yun yung mas nagiging tama. So that's why ethics can be from your eyes, no, tama siya, pero para sa iba, mali siya. Okay? So it is an inquiry into what is right, no, and what is wrong. Okay, right and wrong. Looks into different moral or normative codes in the society, concerned with studying or building up coherent set of rules, okay, or principle by which people ought to live. So ibig sabihin, di ba, by general rule, no, gaya ng sinabi ko, it is ethically right not to kill. Okay, ethically right na dili ni mabombahan ang isa ka lugar. Pero depende, no, sa some people man go, depende, their ethics can change depende sa mga circumstances na nangyayari. Okay, when you talk about bioethics naman, it is a sub-form of ethics that is focused more on the moral issues in the field of healthcare. So ibig sabihin, pag sinabi yung ethics, general rule for the general masses. Pag sinabi yung bioethics, it is a general rule for the healthcare profession or healthcare professionals. Okay, so we have three ethical systems. We have the deontological ethics, the teleological ethics, and the virtue ethics. When you say deontological ethics, it is focused on adherence to independent moral rules or duty. Basically, ito yung part na kung saan pag alam mo mali, alam mo talaga na mali, no? If the majority states na mali yan, mali talaga yan. Okay? When you follow your duty, you are behaving morally. When you fail to follow your duty, you are behaving immorally. Ganun siya. When you say teleological ethics naman, it is focused on the consequences which any action might have. It means, regardless what you do, basta ang imuhang end product or yung imuhang tawag yan, outcome is for the betterment of the other people or kanang for the good of majority, the ends justify the means. Yan yung sa teleological. When you say virtue ethics naman, it is an ethic that is focused more on helping people to develop good character. Ibig sabihin po sa virtue ethics, it is everything that we do that can inspire other people to do the particular thing na ginagawa natin. For example, if you keep on doing good, no, you might inspire people to do good. Parang ganun ang virtue ethics. So bigyan ko ng example nito, no. The best example for this is the Robin Hood, no, si Robin Hood. Si Robin Hood, alam naman natin na magnanakaw siya. Okay? Magnanakaw si Robin Hood. But, 'di ba? Yung ninanakawan niya is yung mga mayayaman. Yung pera na makuha niya sa mga mayaman is binibigay niya sa mga mahihirap. So, let's try to check. Okay, based on deontological ethics, ang pagnanakaw ni Robin Hood, that is wrong. Mali talaga. Alam natin mali magnakaw. Pero, if you're going to take a look at it in a teleological ethics na standpoint, what Robin Hood is doing is actually tama, no? Ibig sabihin, yung kanyang means na ginagawa is by pagnanakaw, pero nakakatulong siya sa mga mahirap kasi binibigay niya may pera sa mga mahirap. It is for the betterment of the lives of those poor people. So, deontological standpoint doon is, ang magnakaw is mali, pero ang teleological naman doon is kung yung ginagawa niya is ang endpoint is kabutihan, that is teleologically correct. Well, ang virtue naman doon is that since there are some
kids na nakakakita kay Robin Hood sa ginagawa niya, actually ganito yan. Alam naman natin na, hatiin natin siya, no? Magnanakaw siya, tapos nagbibigay siya ng pera. Ngayon, kung yung mga bata na nakita sa kanya is only yung act lang ng pagnanakaw niya, no, there is no virtue ethics there. Because, dili man siya maka-help to give good character traits sa mga people. Pero, kung yung nakikita ng mga kabataan is yung nagbibigay siya ng pera sa mga tao mahihirap, no, yun siya, that is a part, no, that is already considered a virtue ethics. Now, some of them might be inspired to be, I wanna be like Robin Hood someday, no, na magbigay ng pera or mag-help sa mga nangangailangan. Okay? I hope naintindihan niyo itong tatlo, guys. Okay? So, we have the healthcare profession. It is a professional practice that is defined as a practice that reflects the commitment to caring relationships with patients and families, and strong ethical values, utilization of specialized knowledge, critical inquiry, and evidence-informed decision-making, continuous development of self and others, accountability and responsibility for insightful competence practice. Pasabot ani guys, no, that the healthcare profession is very broad, but pinaka-end goal natin dito is to help people, be competent in helping other people, take accountability. Now, you need to take accountability. And syempre, if nasa healthcare profession ka, no, you need to improve your skills. You need to be competent po, no? Kasi being competent means being responsible. And being responsible, ibig sabihin, is being a good person. Okay? That is what a healthcare profession. Never dito nakalagay sa healthcare profession na mangdunggab taog tao, kanang magpasakit taog tao, wala. Okay? So, basically, the healthcare profession aims to do good at all costs. Okay, so let's move on to the next slide. We have the medical ethics. We have ethics in medicine or medical practice, concerned with the obligations of the doctors and the hospital to the patient, along with other health professionals and society. Okay, that is medical ethics po. When you talk about the four major ethical principles, so meron tayong autonomy, beneficence, maleficence, and justice. So these are the four major ethical principles. So let's isa-isahin natin sila. Autonomy refers to the act of respecting the decisions of others based on informed consent. The patient must understand the procedure and its likelihood of success. It should be free from coercion. Okay? Pasabot ani guys, no, whatever the decision of the patient, you should respect. Kung ayaw niya magpakuha ng dugo sa iyo or ayaw niya gawin yung procedure, respeto. Dili pwede nato siya ipugos. When you say coercion, man God, there is the force, no, kanang gipugos nimo siya. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Let's say for example, okay, irespeto ni mo ang decision na kanang, sige ma'am, kung hindi ka magpakuha, okay lang po. 'Di ba? Tama, pakinggan. Okay? Compare ninyo sa sabihin niya patient na, sige ma'am, kung hindi ka magpakuha kay mamatay ka. That there is already coercion there because you're not giving the patient, no, a kanang parang choice kasi sinabi mo na agad na mamamatay siya eh. Okay? Dapat kung anong decision niya, dapat yun yung ano natin, no? Mas magkaiba kasi yung sinabi niya na okay lang man kung hindi ka magkakuha, pero ito po yung pwedeng possible na mangyari, 'di ba? Compare niya, sabihin niya na okay lang man kung hindi ka magpakuha, pero kung hindi ka magpakuha mamatay ka. Magkaiba yun sila guys. Okay, so that is autonomy. Autonomy should be, dapat may free choice si patient to reject or accept, no, yung procedure na gagawin mo sa kanya. When you say beneficence naman, it is doing an act that benefits others. Intention of doing good for the patient. The chief objective of health professionals are to help people. Okay, to help. Pag sinabi niyo beneficence guys, no, it is tawag yan, anything that you do that ends in a good outcome. Nagets niyo? Lahat ng ginagawa natin, kanang anything that you do towards the patient should be good. Let's say for example, blood extraction. The aim of blood extraction is, yes, it's good, no? Kasi para sa pasyente naman yung kumakunan niyo siya ng dugo, ma-diagnose siya, kung ma-diagnose siya, maging better si patient, maka-early discharge pa siya. Yun yung beneficence, no? Anything that you do, that is good for the patient. Okay? When you say maleficence naman, it is the do no harm principle. It is avoidance of doing harm to others through commission or omission. When you say non-maleficence guys, it is actually itong mga ethical principles po na ito sila, pwede sila magkakasama in different scenarios, no, in other scenarios. For example,
tawag yan, sa blood extraction. Okay? Blood extraction. Blood extraction is both a beneficence and a non-maleficence. Bakit? Kasi beneficence siya kasi pumakuha naman siya ng dugo, no, gagaling siya, no, ma-diagnose siya, gagaling siya. And then non-maleficence siya because the procedure of doing blood extraction, though it may be painful, but it is not harmful sa patient. Okay? Magkaiba ang painful sa harmful. Mag-gets niyo guys, no? So, blood extraction is both beneficence and non-maleficence. Kasi non-maleficence siya because the act of extracting blood is not actually that harmful sa patient. It is good for the patient. Okay? Yun siya guys, the do no harm. When you say harm ang good guys, no? Iba yung harm na kanang makaano ka talaga, makasakit ka, na gituyo nimo, kana harm dyan na siya, no? Pero kung ang blood extraction procedure mo, let's say for example, venipuncture lang dapat, kay CBC lang gusto na request, gi-arterial nimo sa jugular artery. That is maleficence. Na another example po na pwede kong ibigay sa inyo is ganito. Example, niyaw-yawan mo, kanang nag-correct, let's say ako CI ninyo, ako no, CI ako ninyo. Gi-correct ko ang procedure ninyo, no, in a nice way. Okay? In a nice way. That is a non-maleficence approach, non-maleficence. The same time, since gi-correct ko, it is for your own good, it is also a beneficence. Nagets niyo? Pero kung sabihin natin na gi-correct ko yung procedure by shouting at you, no? It is a maleficent na approach, but it is also a beneficent. Maleficent siya kasi sinigawan kita. Okay? Beneficent siya kasi natulungan kita. Nagets niyo ang difference nila. I hope na intindihan niyo, no? When you say non-maleficence guys, it is any method or any way, any procedure that you do, no, as long as hindi ka nakaka-harm. Example lang yung sigaw, no, ganun. Okay, so let's move sa next principle. We have justice. When you say justice, it is to give to each that which is due. Okay? Ibig sabihin ko, ano yung nakalaan para kay patient na dapat para sa kanya is dapat ibigay. Example, okay? Let's say for example, yun, nag blood extraction ka pero alam mo na dapat CBC is dapat venipuncture lang. Okay? Diba sa venipuncture, the best vein of choice would be the median, no? The antecubital fossa region. Pero pinili mo pa talaga ang kanyang brachial artery. Okay? Brachial artery. So since nag-brachial artery ka na guys, no, there is meron na dong maleficence. Okay? The same time, if may nangyari sa patient po, you need to be accountable. The patient deserves justice. Okay? Dapat may justice doon. Okay? Saan ang best application nitong ethical principle na justice? Bigyan ko lang ng scenario. For example, merong patient na nasa emergency, nasa ICU, okay? Since ikaw man ang lagi nag-extract sa kanya, nabanggit sa ng patient, no, sa inyong conversation na parang gusto ko na makalabas, sir, excited na ako makalabas dito. And then nirespeto mo yung decision niya na naging friends jud mo, no, kasi ilang months din siya doon. Ngayon, alam mo sa sarili mo na nag-sign ang family niya ng do not resuscitate na form. Ibig sabihin, pasabot na if ever na may tabo kay patient or mag-code blue si patient, walang gagawin si nurse, walang gagawin si doktor. Okay? Usually guys, nagpa-DNR sila kapag kanang financially gipit na good or kanang makita nila na matanda na masyado ang patient, kanang marag even kahit mabuhay pa ng matagal, mabalik na naman sa hospital, marag financially malulugi na good sila or something ganun. Okay? So, alam mo na may DNR, nag-sign na ng DNR for ang patient. Tapos alam mo rin na nagbanggit sa iyo ni patient na gusto niya pang mabuhay. Okay? So, the justice there, the ethical justice na pwede mong gawin doon is sabihin mo kay patient. Okay? Pero nasa iyo na yun if magpaano ka sa ano. Pero ang justice talaga is what is the right thing to do. Okay? Ano ba dapat ang gawin mo sa situation na yun? Even sinabihan ka na ng let's say for example, sinabihan ka na ng chief medtech na okay, since Neil, ikaw man ang lagi nag-extract aning ng patient, no, nag-sign na sila ng DNR, alam ko may pagkachismoso ka, wag mong sasabihin sa patient. Okay? So, alam ko conflicting siya, no, kanang pangit sa feeling, pero the justice dapat isabihin mo sa patient. Okay? Yun siya. Yun yung justice. No, whatever is due
sa patient or sa to a person, it should be given. Okay, that is justice. Same din with accountability. Dito rin papasok yung accountability. Okay, we have problems in medical ethics. Now we have ignorance and negligence. Magkaiba yan sila, guys, no? When you say ignorance, it is the lack of technical or theoretical knowledge in the act of doing work. Example, incompetent, no experience, no knowledge of the consequences, failure of job execution. When you say ignorance, mga good guys, it is basically parang hindi mo alam ang isang bagay pero ginagawa mo. Nagets niyo? Meron yung iba kasi na hindi naman nila talaga alam gawin pero nagpapabida sila. Like for example, meron niya medyo uso kasi ito sa medical community, no, lalo sa medtech na ano na, for example, magsabi na kabalo ba ka mag-arterial buy nga na, tapos maski hindi niya good alam kay i-push through gyapon na yan na kabalo siya na ngayon if naay nahitabo, that is ignorance. Okay, ignorance is kanang doing something that you don't know, that is ignorance po. Okay, that's why if iisipin niyo talaga, most of the doctors and surgeons or anything in the medical field na nakakasuhan, they are not sued with ignorance, they are sued with negligence, no? Kasi nga hindi man yan sila maging medical doctor, maging surgeon, maging medtech or maging professional if they are if they are incompetent, they have no experience in ana, that is ignorance. Kaya karamihan ng mga doctors na masu it is because of gross negligence, not ignorance. When you say ignorance, you're doing something that you don't know. Nga ng ignorance, no? Example, bigyan mo pa kayo ng example, ha. Let's say for example, doctor ka, pero you are a dentist. Okay? Ngayon, ikaw na dentist po, since may doctor sa name mo pero wala mo nabanggit na dentist ka, you were asked na mag-opera or kanang kahit na mag-suture lang or mag-diagnose ng patient yung ana. Since the scope of kanang studying ng pagiging dentist and the medical doctor is quite different po talaga, no? Even doctor ang status. Pag ginawa mo yun tapos nagkaroon ng problem, that is ignorance po. Same with the PhD. Yung mga PhD natin, mga philosophy doctors po, by name, no, they can be called doctor, but they are not allowed to give medications, di ba? The moment they give medication, because walang alam yung pasyente or yung kamag-anak nila, akala nila the doctor, the medical doctor, tapos naghatag og medication, if meron mang mangyari sa patient, pwede sila makasuhan og ignorance. Okay, I hope klaro po siya, ha. Okay. Next, we have negligence. When you say negligence, guys, alam mo may knowledge ka kung paano gawin, anong dapat gawin, pero there is the failure to observe for the protection of the interest of another person, that degree of care, precaution, and vigilance. Okay? Alam mo kung na ginagawa mo, pero hindi mo quite i-double check lahat. Parang ganun. Okay? That is negligence. Okay? For example, halimbawa, ang surgeon, meron tayong surgeon, nag-opera siya. Since nag-opera siya, okay, alam niya paano mag-open, alam niya pero may naiwan na gloves sa loob ng tiyan or sa loob ng body ni patient, no? That is negligence. Negligence in a sense na alam niya paano mag-open, alam niya paano mag-close, pero he failed to double check everything if may naiwan ba sa loob. Okay, that is negligence. Okay, or yung sabihin natin kahit walang naiwan na gloves, no, sabihin lang natin na supposed to be dapat, let's say for example, mag-resection sila ng colon, yung ana, but nakalimutan niya ng 2 stitches ang isang tissue, no, nakalimot jud siya mag-stitch og duha. That is negligence. Okay, dili siya ignorance because alam niya paano mag-stitch, nakalimutan niya lang. Okay, that is negligence. Okay, we have medical malpractice. This is under negligence po, ha. Once again, medical malpractice is under negligence. Ibig sabihin, alam nila kung anong ginagawa nila, meron na talaga silang nakaligtaan. Okay, or wala nila na follow yung proper protocol, no, to do things. Okay, this is a particular form of negligence which consists in the failure of a physician or a surgeon to apply to his practice of medicine that degree of care and skill which is ordinarily employed by the profession, generally under similar conditions and in like surrounding circumstances. So pasabot ani guys, no, medical malpractice is that alam nila anong dapat gawin, okay? Magaling dapat sila kasi nga tawag yan, yung mga profession po na pagiging doctor, pagiging surgeon, no, anything na kanang
make or break sa life ng isang tao po, dapat they are expectedly dapat magaling. Okay? Dapat magaling talaga sila. The bar is set high po para yun sa kanila. Ngayon, the moment they lack, no, they become incompetent na kanang, let's say for example, hindi na sila dapat meron dapat degree, let's say for example, dapat yung level ng galing nila, pero because of their leniency, kanang pagkaano na ay okay lang yan, yung kanilang practice is nandito na lang, na maka-cause ng problem sa patient, that is already a medical malpractice, no? Because as a surgeon or as a doctor or as a physician, okay, you are expected to have that degree of care and skill, okay, that is naturally, no, dictated or employed or expected from your profession. Okay, yan yung medical malpractice. So anything substandard na ginagawa mo, no, na maka-cause ng, let's say for example, problem sa patient, that is already a medical malpractice. Okay? Pero once again, this is under negligence. Ibig sabihin, alam nila dapat yung dapat gawin, mali lang, mayroon lang talaga mali sa ilang po. Because either nakalimutan, lax kaayo, ingana. Magkaiba siya sa ignorance. Sa ignorance, you're doing things that you don't really know. Okay? So we have the elements of negligence. Okay? So ito sila yung mga elements natin. Ito siya na mga ano po is, these are just some of the checklists na masabi ninyo na, negligence ito. Okay? Ignorance ito. Okay? Pag ignorance talaga, hindi niya talaga alam ginagawa, pero gina-perform niya. Makaingon ka negligence, ito yung mga grounds, no, para pwede mong kasuhan ng isang tao ng negligence. We have, a duty was owed. Okay? A duty was not met or breached. Injury or harm was done. And failure to meet the duty owed resulted to the injury. Okay? Which is the proximate cause. So, isa-isa natin guys, tingnan natin kung nandun ba yung apat. I have some examples here. We have, unahin natin ang duty. Ng duty, there must be a professional relationship between the patient and the physician. It is created when the patient engage the service of the doctor and the doctor agrees to provide to the patient. It may be implied, hindi siya necessarily na kanang verbal agreement, no, na kanang murag talk, kanang again, okay ha, may duty ka sa kuha, dili nga na guys, no. The moment na, let's say for example, I ask, let's say for example kala Doc Isma, yung mga school physician natin, the moment that you ask them kanang Doc, kanang inganim ko kung na feel, inganim nga na sakit akong tutunlan, ingana, the moment they gave you medication, there is already a duty there. Okay, the moment they engage with you, there is already a duty. Okay? Kahit na hindi niya sabihin na, okay, duty na ako sa iyo ngayon ha, hindi, not necessary. The moment they give, like for example, ako kahit random lang guys, no, kanang sila Doc Isma, kanang mingon ko na, Isma, kanang preseta ko, kanang antibiotics, sakit ka ako, tutunlan, ana. The moment na nagbigay siya ng antibiotics sa akin, there is already duty. And most of the time po, 100%, the moment they engage with you, they will see through up until the recovery mo. Like for example sa akin, kung day 1, Monday, nangayo ko antibiotic kay Isma, reseta niya ko ng good for 3 days na antibiotic, kasi medyo malakas. Everyday dyan na siya nag-aaso, kamusta ka, kamusta pakiramdam mo, like legit, because there is already duty there. Okay? So it may be implied from the physician's affirmative action to diagnose or treat a patient, or in his participation in such diagnosis and or treatment. Okay, kahit na yung bigla lang siya nagsabi na, let's say si Doc Chessa, ako ang gi-istoryahan about ingani, tapos bigla nagsabi si Isma na, resetahan mo na lang siya ng ganito na gamot. Ingani. The moment na ginawa niya yun guys, na nag-engage siya, kahit na hindi siya directly ang gi-istoryahan na ko, there is already duty there. And most of the time po, based sa mga kilala ko, they always go through, no, up until the recovery. This is an example po sa duty. We have Garcia versus People. A patient was hit by a taxi and was sent to a hospital. We have 2 doctors ordered an x-ray which showed no fracture. They told the mother that there is no need to examine the whole leg because only the ankle was hit. The patient developed fever, swelling on the right leg, and the misalignment right foot. Yun pala, meron palang mid-tibial fracture. Kasi ganito, di ba, based sa scenario po dito guys, no, meron lang dalawang doktor na napadaan lang daw sa ER kaya mag-lunch. Ngayon, siguro nilapitan sila ng mother na, Doc, patingin naman sa anak ko. Ngayon, tinignan nila ang anak, nag-order sila ng x-ray. Then, nagdiretso na sila sa lunch. Hindi nila, there is a negligence there because, una, ito again,
yung argument man nila na napadaan lang kami, no, mali na yun because there is already a duty. Dapat the moment na nag-engage sila sa patient, dapat i-see through na talaga nila. Okay, i-double check na nila ba naging competent na dapat sila, na dapat hindi lang yung ankle ang pina-x-ray nila, ingana, no, dapat whole leg talaga ang pina-examine nila, no. Pero siguro dahil sa mind nila na kanang dili man ako ni pasyente, mag-lunch lamang ko, ingana, naging incompetent sila sa part na yun, naging neglectful din sila sa duty nila. Okay, yun yung point doon sa duty nila, because the moment they engage with the patient, there is already a duty, and pag meron duty, dapat they need to see it through. Okay, I hope na intindihan ninyo, no, yung pasabot na to with this particular example. Next, we have breach, the breach of standard of care, improper performance expected of other similarly trained medical professionals acting under the same circumstances, no. Pag sinabi niya namang breach, guys, no, dili na siya kanang breach of contract, no. Pag sinabi niya duty breach, ibig sabihin there is engagement pero hindi mo tinapos. Or, sinabi niyo namang breach, there is engagement, pero yung level good ng competency mo towards that particular person is hindi kagaya ng care na pinapakita mo kapag mismong pasyente mo talaga na binigay sa iyo. Ingana ang breach. Okay? So we have Borromeo versus Family Care Hospital, no? Sabi dito that yung wife daw ni Borromeo kay ipadala sa hospital with acute appendicitis, no. There is a post operation. Patient had low blood pressure and was unresponsive blood transfusion and IV infusion. The patient became restless and pale and then died of hemorrhage due to DIC. Yan, disseminated intravascular coagulation, okay, is the cause of that. Meron bang negligence doon based sa situation natin? Wala. Bakit? Una, check natin, may duty ba? Yes, no? Naoperahan gani eh. Okay? Naoperahan gani. So, meron bang breach? Wala din. Kasi nga, gisitro nila, tinapos nila ang operation eh. Tinapos nila, hindi yung in the middle ng operation, bigla ayoko na, nga na, no? Gioperahan man. Tapos, binigyan pa siya ng blood transfusion, 'di ba? Yun nga lang, unresponsive lang si patient. Si patient mismo yung may problem. Ang problem dito kay patient is that the death was due to medical disorder, not because of medical malpractice. Hindi mo naman talaga maiwasan ang DIC, guys, no. Nasa hima niyo to ma-learn, disseminated intravascular coagulations, that parang alam niyo yung platelet, 'di ba? Ang platelet man is, ang purpose niya is to tawag yan, form clot formation. Okay? Yung clot natin na ma-form, dapat siya yung ma-lyse po na siya. Kanang i-lyse ba? Hindi man good permente na dapat na ay clot lang permente. So, i-lyse na sa ato ang own body using the process of fibrinolysis. Okay? So, yung clot, mawala siya, no, with the fibrinolysis, then ma-okay na sa body. In the case of disseminated intravascular coagulation, guys, there is walang sugat, pero there are microclots being formed, no? Kusa lang nagka-clot bigla ang dugo. Okay? So since kusa lang nagka-clot ang dugo, the fibrinolytic system will continue to dissolve the clot, and then yung process ng palaging pag-form ng clot formation, guys, eventually the platelet or the coagulation factors will be depleted or maubos. Okay? And the fibrinolytic system, maubos din sila. So kung maubos sila, tapos mag-form ng mag-clot lagi, so ibig sabihin magkaroon na ng mga microclots sa imong lawas, which can deposit into your heart, brain, lungs, yung daghan areas na pwede niya maano. That's why DIC is a very dangerous disorder po. Usually, pag may mga DIC, they should be monitored frequently. Okay, so dito in this particular case, no, Borromeo versus Family Care Hospital, walang medical malpractice. Okay, because the death was due to a medical disorder. Hindi kasalanan ni surgeon or ni doctor. Okay, there is no proof that the doctor fell short of the expected standard required under the circumstances. Ibig sabihin, walang duty breach. Injury, it is a direct result of a doctor's breach. Okay, testimony of the expert witness, doctrine of res ipsa loquitur, the thing, which means the thing speaks for itself. If availed, the need for expert witnesses is dispensed with. Okay? When you say injury, basically kanang naka-harm ka. Okay? Naka-harm.
So, we have expert witness testimony. Pasabot lang diri ana particular slide is that yung expert witness ninyo sa court should be related sa case. For example, sabi dito, Ramos versus CA, no? The expert witness is a pulmonologist. Pero ang case is about anesthesia. So, dili siya pwede. Dito naman kay Sereno, ang expert witness niya is anesthesiologist. Pero ang tawag yan, ang concern or the case is about surgery. So hindi siya pwede. Dapat ang expert witness dito is surgeon, no? Surgeon. Tapos ang expert witness naman dito should be an anes. Okay? Let's move on sa next slide. We have the res ipsa loquitur. We have the thing that speaks for itself. No, ibig sabihin, pasabot ani guys is that it allows the mere existence of an injury to justify a presumption of negligence. Ibig sabihin, pag makita mo isang bagay, kabalon, maisip mo agad na, ay, may negligence na nitabo. Okay? The elements nito is the accident is of a kind which ordinarily does not occur in the absence of someone's negligence. It is caused by instrumentality within the exclusive control of the defendant or defendants. The possibility of contributing conduct would make the plaintiff responsible is eliminated. Pasabot ani guys, pag merong sinabi nyong res ipsa loquitur is kanang pamakita ninyo sa kabagay kayo nyo ba, ay, na-negligence. Example, limbawa, si surgeon nakabilin og gloves sa sulod sa patient. Okay? Tapos gi-x-ray, nakita ang gloves sa sulod. Pamakita ka, kung ikaw makita ka ng x-ray, kahit na without context, no, makita ka ng x-ray na naay-glass sa sulod, ay naay-gloves sa sulod. Kayo nyo ka na, hala, naay-negligence. Kasi may nakabilin dira og gloves. Mag-gets ninyo? Or kanang makita ka na any bagay na kanang pwede good madala sa court na ito yung naiwan. So the moment masabi nila ito yung naiwan sa loob ng tiyan, alam na yun talaga na may negligence. For example din na let's say mali yung ngipin na nabunot, no? Pero ipakita mo sa korte, ito dapat yung bunutin niya judge, pero ito yung nabunot niya. Tapos nag-smile ka, bungi na ka. There is negligence. Alam mo, ay na ay negligence. That is res ipsa loquitur. That thing, no, speaks for itself. We have kanang mga examples dito, no? Ito siya. Objects left in the patient's body at the time surgery. For example, kani ang sponge na bilin sa abdomen. Kani we have broken needle left in the abdomen during cholecystectomy. Okay? We also have a rubber drain left in the breast, no, during mastectomy na siya. We also have an injury, no, to a healthy part of the body that is also considered as your res ipsa loquitur. We have a fracture of maxilla and knockout tooth during tonsillectomy. Nagpa-tonsillectomy, nagpatanggal ang untaog tonsil si patient. Na-fracture hinon niyang maxilla. Natanggal, nabungi pa jud siya. Okay, that is res ipsa loquitur po. Okay? Kanipod, kanang child's ovula was removed during tonsillectomy. Magpatanggal lang sana ng tonsil si patient kasi 'di ba, ang ani man ang tonsils na to, sa neck ito, may mga tonsils man to dira, 'di ba? Tapos ito yung parang ovula. Yan, yung parang nagabitay gud sa dila natin. Yan, ito. Ito yung natanggal. 'Di ba? Ito dapat yung tanggalin. Ito yung tanggalin. Ito yung natanggal ni Doc. Okay, ito, dala-dala na to sa korte. Nawala na siyang ovula. That is, sabi nila na, this is my res ipsa loquitur. Okay? So, sabihin, the thing na dala-dala na speaks for itself. We also have infection from unsterilized instruments, no? For example, ito, gonorrhea. We have fetal abscess following dental extraction. Okay? That can be considered res ipsa loquitur. Removal of ito mas lala. Removal of the wrong part of the body when another part was intended. Removal of the wrong tooth. Okay? Kung dala-dala yung ngipin sa korte, no? This is my res ipsa loquitur. Dapat itong molar ang tanggalo ni dentist or ni doc. Pero nga nung front teeth man ako or front tooth na ako ang natanggal, nga na siya. Okay? We also have an example here, no? Country versus Go. Injury in left arm of woman after giving birth. Wound was caused by constant taking of blood pressure. They forgot to deflate the BP cuff. Okay? Wala nila na deflate ng BP cuff. Ngayon, isipa, kung na ay BP cuff dira, wala gi-deflate. Tapos madugayan all throughout your procedure na nag-give birth ka, anong mangyari? Magka-wound ka talaga. So, nakasuhan because the wound na nakuha ni mother is not because of childbirth, okay, but because of the BP cuff. So anong dadalhin ngayon as res ipsa loquitur? Yung BP cuff.
Okay, I hope na intindihan niyo, no? Because that BP cup is the responsibility of kung sino man nagkuha or the captain of the ship, which is the physician. Okay, I hope, or the OB at that time. Okay, I hope na gets po ninyo. We also have Batikin versus CA. A piece of rubber glove was left on the patient's uterus after giving lalaap with anin nila. Patient became feverish, fail, and breathing fast, plus with an infection in the abdominal cavity. Ngayon, nagkaroon na ng another surgery. Yung ovaries naman ang na-infect. And natabso na yun si madam. Natanggalan na yun siya ovaries, no? Kasi nga, dito dapat, nanganak lang dapat siya. Okay, nanganak. But since gloves na nabilin or isang glove na naiwan sa loob, na-infect yun yung ovaries. Ngayon, need na niya magpa-surgery kay tanggalan ng ovaries, kaya na-infect naman. Yung naman guna guys, we have yung tinatawag natin na TABSO. Okay? Total Abdominal Hysterectomy, Bilateral Sphingo o operectomy. Kanisya guys, this is the total removal of the girl's reproductive system, no? Of a woman's reproductive system. Ano ba meron sa reproductive system ng woman na kukunin? We have the isa ka cervix, isa ka uterus, dalawang fallopian tube, 'di ba? Dalawang ovaries. Ngayon, isipa, kung manganak si patient, 'di ba, na alam kanang asa nabili ng gloves sa uterus, okay? Sa uterus na iwan ng gloves. Isipa, nisaka ang infection up until sa iyahang ovaries. Okay? 'Di ba, ingana man ang dawong ana, guys, no? Ayo i-judge kung drawing. Yan. This is the fallopian tubes. This is the ovaries. This is the uterus. This is the cervix, diba? Nga na. So, isipa, ang dire ang nabili ng gloves. So, na-infect, apil ang ovaries niya. So, ibig sabihin, because of one small mistake, no, because there is a negligence of the doctor, na natabso na yun ng patient. Okay, so that is a medical malpractice, no, negligence na jud siya. And then ang res ipsa locator dito na pwedeng gamitin is the rubber glove na naiwan. Okay, we also have yung tinatawag natin proximate cause, no, the cause which produced the injury and without which the result would not have occurred. Pasabot ani guys, no, sa proximate cause is if hindi mo to ginawa, hindi to mangyari. If hindi to nangyari, if hindi mo to ginawa, hindi to mangyari, or if hindi nangyari itong isang bagay, hindi sana mangyari itong ganito. Parang ganun siya. Okay, for example, Bataclan versus Medina. The bus overturned on a ditch and 4 passengers were trapped. Rescuers getting a light torch arrived and immediately a fierce fire started burning the bus and the passengers burned to death. So, ang issue dito guys, ang kanyang proximate cause is that whether the proximate cause of the deaths was due to the overturning of the bus or the fire that has burned the bus. Kasi itignan ninyo guys, no, kung hindi nang overturn si bus, dili unta sila matrap, dili unta need mo abot si rescuer na naidala-dala nga light torch. Malay ba natin ang torch yung dala nila is kanang apoy good, nga na good. Magets niyo? Okay? Kung let's say naman na naitabo na, no, nangyari na, nag-overturn na si bus. Kung dili ni abot sila rescuer, wala untay fire. No, hindi mo kanila sure guys kung ang fire is due to the rescuers or kanang tungod sa dahil nabangga ang bus, no, nibuto kanang nag-apoy good kasi di ba sumasalida kay kanang pamabanggaan usahay buto man ang sakyanan. Yun yung proximate cause dito. If hindi nila ginawa isang bagay, hindi sana to mangyari. Okay, kung wala ni naitabo, dili unta ni siya kanang hindi sana to siya mangyari. Basta ganun siya. Okay, that is the proximate cause, no? The cause which produced the injury and without which the result would not have occurred. Okay, we have Kasumpang versus Cortejo. Mrs. Cortejo brought her son to the hospital because of difficulty in breathing, chest pain, and stomach pain, and fever. Daghan bagsakit ani niya. Doctors diagnosed the child with bronchopneumonia. The mother had doubts. Okay, the mother had doubts after episode of vomiting blood. The boy was diagnosed with dengue hemorrhagic fever. The boy was transferred to the ICU of another hospital where he was diagnosed correctly, stage 4 na, and died soon after. Dr. Kasumpang was liable of negligence in diagnosis. Selectively appreciated some and not all symptoms. Worse, he casually ignored the pieces of information that could have been
material in detecting the fever. Tignan natin yung based dito sa kaso guys, no. Yung mother may doubt na, no, may doubt na siya na burag dili ata na bronchopneumonia do kay naga suka naman good siya nganing ana, or na basi wala po siguro na, or basi giingon sa mother na kay doc na nagasuka-suka na yang anak pero gi-ignore lang ni doc nga naganabutang tawag yan. So ano jud kanang mali jud ni Dr. Kasumpang kasi nga gi-ignore man niya, okay, yung bronchopneumonia nag-stick jud siya dito, tapos tung nabalin na sa other hospital ang patient dengue pala na hemorrhagic fever. Okay, magkaiba ang dengue fever sa dengue hemorrhagic guys, no. So same cause, mas lala jud ang hemorrhagic. When you say hemorrhagic man god, meron ng internal bleeding, may bleeding na talaga. Okay, that is hemorrhagic. Pag dengue fever lang is meron ka talagang fever due to the dengue. Okay? So sabi dito, the Supreme Court clarified that a wrong diagnosis is not by itself a medical malpractice. By the way guys, no, remember po, meron kasi tayong tinatawag na mga initial diagnosis. Kanang usually before sila magpa-test sila doc, paingon dyan sila na kanang ay ingani akong initial diagnosis. Pero after ng lab result mabalik is ano pala na ay okay, mali yung initial diagnosis ko. So alamin naman natin kung ano yung mali sa iyo. Okay? Not all the time they get it right in the first diagnosis guys, no. That's why sabi ng Supreme Court, no, pag initial diagnosis it is not a medical malpractice itself. Pero in the case of Dr. Kasumpang, no, there is a physician's erroneous diagnosis was the result of negligent conduct. Why? Wala niya gi-take into account yung mga medical history ni patient, mga other subsequent tests na pwede niyang gawin kasi automatic ano niya na bronchopneumonia eh. Okay? Kung nagpa-test sana siya ng CBC, nagpa-test sana siya ng ganito, ng other test, or nagpa-dengue fourplex siya sa patient, given that the patient is bata, okay, given that the patient was bata, so dapat ginawa niya muna lahat before siya nag-diagnose ng bronchopneumonia. Okay, so yun yung mali dito, yun yung nagiging reason bakit si Dr. Kasumpang is naging liable for a medical malpractice. Okay, the approximate cause dito guys is the Supreme Court considered an expert testimony stating that with correct and timely diagnosis and proper medical management, dengue is not a life-threatening disease and could easily be cured. Of course naman, kung nakita nila agad no na dengue fever pa lang, wala pa nag-evolve into hemorrhagic na type, mas madali sana yun siya matreat. Okay, so therefore, ergo, Dr. Kasumpang's failure to timely diagnose the boy with dengue, the latter was not immediately given the proper treatment. That's why namatay si patient. Okay? Captain of the ship doctrine, it is the operating surgeon, is the person in complete charge of the surgery room and all the personnel connected with operation. Pasabat ani guys kung sino yung pinaka-head liable siya. For example, sa surgery, si surgeon jud. Pero if magkasuhan, no, si surgeon and all of its staff kay maano jud sila, madamay silang lahat. Pero ang pinakamakatake ng kahit let's say for example nagkaroon ng surgery, kahit na hindi si surgeon ang nakaiwan ng gloves or plaster or cotton ball sa sulod, kahit na si nurse, damay pa rin si surgeon. Bakit? Because he or she is the captain of the ship. Same good sa laboratory guys, no? If there is a problem in the laboratory, medtech and pathologists makasuhan because the pathologist is the captain of the ship of the laboratory. Kasi meron tayong tinatawag na captain of the ship doctrine. Okay, I hope klaro ha. Sa surgery, si surgeon. Sa ER, si attending physician. Sa laboratory, si pathologist. Nga na siya. Okay? We have professional services incorporated versus Agana. Patient was rushed to the hospital wherein a doctor diagnosed her to be suffering from cancer of the sigmoid and the cancer has spread to the ovary. The surgeon performed anterior resection and hysterectomy, decided to close the incision even though the attending nurses informed him that there were missing gauzes. Ngayon, si patient complained of pain in the anal region and 2 pieces of gauze were extracted from her vagina. Therefore, ergo, the surgeon was held liable. Kahit na sabihin natin na hindi si surgeon na nakaiwan ng gauze, kahit na yung mga nurse na nakaiwan ng gauze, kanang after nila nag-count na walang the moment na regardless
in this particular situation, si surgeon pa din ang liable. Okay? The surgeon was held liable because that person, the surgeon is the captain of the ship. Okay? We also have yung tinatawag natin na consent. No? It is an act of voluntary agreement between two parties. No? It may be implied consent, express consent, no, to the form of written or oral, no, agreement. No? So, consent guys, ibig sabihin, both parties, ikaw at ako, no, nag-agree. Yan ang consent. So, the doctrine of informed consents, no, it is every human being of adult years and sound mind, should be 18 above, no, has a right to determine what shall be done with his own body. That's why sabi dito guys, no, autonomy is the base, is one of the bases of your informed consent. Diba? Autonomy refers to respecting the decision of another person. So informed consent doon, ang informed consent, yun yung basis niya. Okay? Nagbigay ka ng ano, ngayon ka consent, kung hindi siya nag-agree, yun. Ito, autonomy dapat, no? You respect. Okay? So sabi dito, dapat you should be adult years, no, and sound mind. And then, for example, if a surgeon who performs an operation without the patient's consent, no, commits an assault for which is liable in damage. Example, ganito. Kung merong operation na ginawa sa'yo, tapos, let's say for example, nagpatanggal ka ng breast mass. Tapos, kung yung operation is that natanggal totally yung breast mass, tapos pinasobrahan konti ni surgeon kaya natakot siya baka metastasize pa. Usually, ganun kasi talagang ginagawa nila surgeon, no? If okay, if walang nangyari sa'yo, walang problema, walang kasuhan, no? Walang liable. Pero if may nangyari sa'yo na even though yung action ni surgeon na ginawa niya yung procedure na pinasobrahan niya konti yung kukunan na part, para sa'yo din, para hindi magmetastasize, kung may nangyari sa'yo, let's say nagka-infection or something na ganun, makasuhan na si surgeon. Okay? So, kapag mabuti ang outcome, okay, walang kaso. Pag masama, makasuhan sila. Yun yung pasabot doon, no? This is true except in case of emergency. Okay? So, pwede na tawag yan, wala nang informed consent if the patient is unconscious and there is a need, no, or necessary to operate before consent can be obtained. So, that is yung tinatawag natin na emergency cases informed consent. Okay? Or emergency cases na consent. Okay, so we also have the doctrine of informed consent. The patient's right of self-decision can only be effectively exercised if the patient possesses adequate information to enable him in making intelligent choice. The scope of disclosure is premised on the fact that the patients ordinarily are persons unlearned in medical sciences. That's why gani guys, no, always ingun sa procedure na atong buhaton sa patient. Always niyo tandaan po, my dear students, na the reason we explain this procedure sa patient, regardless kahit medtech doktor pa ng imong gina-explainan, you need to explain the procedure and why do we do such thing. Okay, because you should always think of the patient or the person you're dealing with inside the hospital, no, is unlearned in the medical sciences. Okay? Always na siya. Kahit doktor pa na siya guys, no, pahumanon jud ka dapat niya or humanon jud dapat nimo ang imong procedure. Usually ako guys, kahit doktor na kausap ko, ingon jud ko na doc, magkakugdugo sa imo ha. Mo magud ni mga test request na gina-request, pa-request sa imong physician. So, medyo sakit ni siya doc, pero kaya ra ngani. So, I always inform or explain the procedure sa patient. Okay? Kasi nga, yun yung mindset ko. Wala silang alam. Dapat kayo rin. Always ninyo i-mindset na walang alam yung pasyente ninyo. No? I-mindset lang ha. Ilagay lang sa mind. Ayaw ninyo i-verbal na, ay, ginaingon ako ni doc kay wala kang alam. Hindi, dili nga na guys. Mali na siya. Okay? So, we have components of informed consent. No? Ito silang tatlo. Okay, let's move on sa next slide. We have what should be explained to the patient. No? Obviously, itong sila lahat, no, this should be explained sa patient. No? The nature of the patient's condition, the nature of the proposed treatment or procedure, yung gusto ninyo na treatment na gagawin, and then you need to have alternatives to the procedure. No? Kasi, syempre, let's say for example, nagbigay ka ng, let's say, ma'am, sir, ito po yung gagawin natin na procedure, nga. Tapos sinabi nila na, ay medyo mahal man, wala bang alternative? Ito yung alternative natin. The risk of proposed and alternative courses of action and chances of success or failure of the proposed and alternative courses of action. Regarding this, I want to clarify po ha.
whenever say na it will be 100% successful or 100% na failure. Okay? Dili nato na sila ginaingon na ay 100% ingana. No. No? Kung meron man tayong sabihin sa patient, no, it will not always gonna be 100, no. That's why ang always na ginano nila is it's either 75% na chance of success rate, ingana 80%, 40%, no. Always never 100% guys, no. Huwag niyo sabihin na ay okay ka mabuhi pa ka, dili ingana guys, no. You don't say those things, no. Dili pug ka maingon. You give them percentage but not 100%. Okay? So let's say for example, i-relate na ko sa medtech ha. Dati nag-assist ako for bone marrow biopsy, bone marrow aspiration biopsy, no. So bone marrow aspirate. Since ako nag-assist sa kay Doc Abdurrahman that time, no, narinig ko paano niya i-explain sa patient, no, ang procedure, i-explain niya sa procedure na kailangan merong anesthesiologist, ingana. But the patient find the anesthesiologist na fee too expensive. So nangayo siya alternative, doc, baka may alternative dyan. So sinabi ni Doc Abdurrahman na pwede man na walang anesthesia, pero ito yung consequences, no. Masakit talaga siya, baka makaiyak ka, nga na ano ka namin, walang hawakan namin ng kamay para hindi ka magalagalaw, tiisin mo talaga, nga na siya guys. So the patient opted to do the procedure without anesthesia, and imagine how painful it is guys, no. Grabe, first time ko nakita ng grown man na like barako jud kay kanang brusko jud kaayo guys, na hilak-hilak jud taman. Kay sakit lagi kaayo guys, ikaw bagot na tusok ang kagdagom na pagkataas-taas, no, para makuha lang ng bone marrow sa bukog. Okay? Sakit na sa iliac crest ng hip, no, sakit na siya kaayo. But nevertheless, the doctor or the hematologist explained it very well to the patient. She really tried na to give alternative, and then the risk, no, na mga ganun. Okay? Yun siya guys. So those are the things that should be explained to the patient. Okay? We also have Lee versus Spouses Sulaiman, no. The issue here is whether Dr. Lee can be held liable for the failure to fully disclose serious side effects of parents of the patient. Dito kasi si Dr. Lee is a oncologist po ata siya dito. Tapos parang nagbigay siya ng gamot sa anak, no, sa anak. Okay, pero before niya binigay or administer yung gamot, no, or yung chemotherapy na procedure, giingon jud niya kung sa mga mga side effects. So the Supreme Court ruled in favor of Dr. Lee. There was adequate disclosure of the material risk inherent in the chemotherapy procedure performed with the consent of Angelica's parents. Since siguro si Angelica is bata pa, that's why sila parents ang nagano. Di ba malala nyo, ang consent is adult years, di ba, and sound mind. So since bata pa, parents ang dito. Patient's immune system was already weak on the account of the tumor. Yes, tama po yan. Pag mayroong cancer, usually weak ang immune system. Each patient's reactions to the chemical agents, even with pre-treatment laboratory tests, cannot be precisely determined by the physician. Okay, so let's move on sa next slide. Okay, proceed na ta kay na ano na ta naptan ko prayer. Okay, so in case the patient is incapable of giving a consent, no, ito yung correct order po ha. It should be the spouse, son or daughter of the legal age can give the consent, no, either parent, brother or sister of legal age, and the guardian. Okay, mga guardians guys, no, it can be your ninang, ninongs po, yan sila, no? Those are yung mga guardians na pwede po sa inyo. Ninang, ninong ninyo na ano po, by birth or ninang-ninong sa kasal, yan sila, no, they are your guardians. Okay, dili guardian angel ha. Okay, so let's proceed sa next slide. Okay, so instances when consent may not be necessary, no, if the patient is unconscious or incapable of giving consent and there is no one who can give the consent in his or her behalf, the physician can perform any medical procedure without consent, no. If unconscious, tapos walang pwede magbigay ng consent in the patient's behalf, let's say for example, nasa Amerika ka, ikaw lang mag-isa, no, unconscious ka na, nabanggaan ka, unconscious ka, need ka operahan agad-agad. Okay, so the doctor can perform any medical procedure sa'yo. If there was a valid consent because there had been no time to discuss in full the various risks in such acute emergency, so the physician can do it. Note, if the patient is in full possession of his or her mental faculties, or someone who could act
in his behalf is present, consent must be obtained in spite of the existence of an emergency. Okay, let's say for example na banggaan ka, pak, yung ana. Tapos medyo kanang murag nasakitan ko kanang nasakitan na jud kag taman kanang need na kooperahan ning ana. Kung the moment na ga blink pa ka kanang naga kindat pa ka sa ER, no, need gyapon og consent. Pero the moment na unconscious na ka, dito na no need na ng consent ana. Okay? When the law made this compulsory for everyone to submit to the procedure, a father was guilty for a crime after not presenting his twin children to vaccination. So, ito po yung ano guys, problem with the tawag yan, dili magpabakuna. Okay? So ganito siya. So since dili naman need ng consent for vaccination kasi compulsory siya, 'di ba? So that's why dito instances when consent may not be necessary. So dili na need of consent na magpabakuna or dili sa bakuna, choice na nila. Kapag meron nangyari sa patient or sa mga tao, pwede silang kasuhan ng masa. For example, dito, People versus Abad Lopez. Abad Lopez is a father of twins na kung saan nung bata pa sila, wala nila gipa wala niya gipabakunahan ang anak niya. So ang nangyari kay namatay. So ngayon gikasuhan si Abad Lopez kasi ganito guys, it's very risky not to get your kids or child or your baby vaccinated, no. Napakadaming sakit po like polio kanang mga ingana, mga bordetella pertussis, whooping cough kanang mga nagaano sa mga ano that could have been prevented, no, with vaccination, no. So since takot man sila na magpabakuna, ayaw nila ingana because of their belief, namatay ang anak niya. Ngayon yung masa gikasuhan nila si Abad kasi nga wala man siya nagpabakuna sa anak niya. Okay? Though compulsory magpabakuna guys, if may nangyari sa anak ninyo, pwede kayong kasuhan po. Yun po yun. We also have home against medical advice, no? This is a case of autonomy versus beneficence, no? Autonomy siya because let's say for example, gusto na ng patient na gusto ko na umuwi, ayoko na magstay dito sa hospital. Okay, that is autonomy. Okay? But staying in the hospital, that is alam mo or alam ng doctor is can benefit you or it is for your own good, no, that is beneficence po. Okay, so yan yung, that's why autonomy versus beneficence. Okay, a prudent and reasonable physician will not leave the patient at the mercy of a layman's decision, no. Usually kanang if before sila magpa-discharge sa patient, no, mag-ingon na siya na meron tayong follow-up check-up, ito yung mga plans, nga nagabigay dyan na sila guys, dili na siya kanang basta lang buy na ingana dili jud ginastoryahan jud na nila guys. Okay, so if the patient leaves the hospital contrary to instructions, the physician is not liable for subsequent events. Okay, there is no expectation from doctors that they track down each patient who apparently miss their appointments or force them to comply with their directives. After all, a person is still the master of his own body. For example, kanang gingnan ka sa doctor nimo na kanang giresetahan ta kag 7 days na gamot for 7 days. I want you on the 4th day to visit me in my clinic kasi may i-check natin. Ngayon, ikaw, no, hindi mo talaga gusto magpunta na on the 4th day kaya nakuha mo na yung gamot na gusto mo. Ngayon, may nangyari sa iyo, no, ika-6th day, namatay ka or na-hospital ka because dahil dun sa gamot nagbigay ni Doc. Let's say for example, yung gamot na binigay ni Doc sa'yo is baba ng high blood pressure or ng BP. So ngayon, if may nangyari sa'yo, tapos na-hospital ka, dili mo pwede kasuhan si Doc na tungod sa imong gamot na gihatag mo ng dili, no? The reason gani siguro kaya kanya ginapapunta pagka 4th day is baka babaan niya na ang dosage or tanggalin ang gamot completely. Yun yung mga bagay guys. That's why if your parents have appointments, no, sa mga doctors, dapat na inganing mo adto jud dapat, no, make them go ingana, no, go away over there, diba? Papuntahin niyo sila doon. Yun siya guys, no? The doctor is not liable if there's something happened, no, to you. So we also have patient detention, no, detained or convicted prisoner with a very contagious disease or mentally ill. If the patient cannot pay the hospital or physician's bill, the law provides a remedy for them to pursue. That is by filing necessary suit in court for the recovery of such
fee or bill. That's why sabi ko sa inyo guys, no, that's why sinasabi ko sa inyo, no, if there is an emergency case po talaga na kahit alam nyo na wala kayong pera, magpa-hospital kayo. Hindi kayo pwede i-detain ng hospital. Hindi, by law talaga, hindi kayo pwede i-detain ng hospital. Okay? Pwede kayo mag-file ng habeas corpus na kung saan this habeas corpus, no, will make an agreement between you and the hospital na palabasin ka muna sa hospital, no, bayaran mo lang, no, it can be installment or sa ba, no, dili pwede sila mag-detain guys because of hindi mo bayaran ng bills, di siya pwede. If the patient is prevented from leaving the hospital for his inability to pay the bill, any person who can act on his behalf can apply in court for the issuance of the writ of habeas corpus. Ito na yung sinasabi ko, okay? So hindi ka pwede ma-detain sa hospital kaya hindi ka makabayan, provided that this is only applicable not in private room, no. Pag the moment nagpa-private room ka na, wala na, dili na siya applicable. Kanang sa emergency cases lang guys, kanang mga kanang ER ka, yan okay lang mag habeas corpus kanyan, okay? Because we have ito na tinatawag natin na tawag yan RA 9439, no, RA 9439, which prohibits patient detention on the grounds of non-payment of hospital bills. Okay, we also have required solution of a promissory note covering the unpaid obligation. Okay, however, the patients in private rooms, ito yung ginasabi ko, are not covered by this act. Okay, are not covered by this act. Yung ating RA 9439 is also known as your detention, no? Detention law, hospital detention law. Okay, so dito kayo protected po kung hindi kayo makabayad. That's why ginasabi ko sa inyo, if ever na there is an emergency po talaga, tas kahit nasabihin nyo na you're poor, kanang nga na ayaw ka ulaw, pag hospital guys, no, meron tayong ganito, it can save you. Okay, let's move on sa next slide. We have patient confidentiality. The patient has the right to privacy and protection from unwarranted publicity. So, alam naman ninyo itong patient confidentiality, no? Because we talk this in the data privacy, no? So, patient condition in controversy. These are the disclosure of confidential information, no? Pwede sabihin yung mga confidential information if the patient condition is in controversy in court litigation, when the public health or safety demands. So let's say sabihin natin na ikaw yung pinaka first case na merong ganitong sakit, pwede po yan sabihin, no, na a man in the Philippines, nga Davao City, yan, found out to be may sakit na ganito. Pwede po yan, no? Pwede masabihin ng information or confidential information ng isang tao if you have the patient consent. Okay? Patient's condition is discussed in scientific forum. Ito sila yung mga bagay-bagay. Okay? So let's move on sa next slide. We have right to information. These are all the things na dapat deserve malaman ng mga patient. Okay? So, ito sila. Please do read na lang. We also have right to express grievances, no? Express complaints and grievances without fear of discrimination. When you say grievances, guys, it does not refer about kanang nag-grief ka, kanang sad jug ka kaayo, kanang naghilakila ka dili. Now, when you say grievances, these are formal complaint, no? It refers to formal complaint. So, sabi dito, as healthcare professional, we have the right to express complaints and formal complaints without fear of discrimination. Dili pwede na porke nag-complain ka about, let's say, sa management ninyo or sa mga tao, is kanang inita nagug ka, magets niyo. So, meron tayong right to express grievances. We also have right to religious belief, no? Right to refuse medical treatment or procedures which may be contrary to religious belief. Usually, guys, no, if kanang religious belief is nandiyan na talaga, hindi man sa gina-accept, no, agad-agad. But gina-explain po na sa doctor na I do respect your religious belief po, pero ito po yung mga pwede natin gawin. Naghatag dyan na sila alternatives, no? Dili pwede na i-push mo yung dapat walang coercion, guys, no? Hindi pwede i-push yung isang bagay na hindi naman applicable or kanang meron ko sa kanang against sa ilang belief. Okay? Right to quality care and humane treatment, no? There should be no discrimination and you should always provide good quality of service.
kabuutan po nato mga healthcare professionals, no. So these are the civil code provisions. So I encourage everyone, no, to please memorize this, no, especially article 19, 20 and 21. Kanilang tatlo guys, no. Memorize niyo sila by heart just like how you memorize yung ating Medtech Code of Ethics. Okay? Good day, future doctors and medical technologies. Today we're going to talk about the bioethical issues from past to present. Okay, so I am Sir Neil. I'll be your professor for today. Okay, so sa bioethical issues guys, no, so since alam naman ninyo what does bioethics mean, no, so ibig sabihin this is related to particularly in the healthcare settings. Okay, involved dito is mga healthcare professionals, no, mga scientists na ingana. Okay, so let's start. So we have an example here, no, human subjects of research, human experimentation. Example dito guys, no, we have the I don't know how to pronounce this right, no, Tuskegee. Okay na bahala, basta yan, no, syphilis study. Sabi dito, we have 600 African American men from Macon County, Alabama, were enlisted to partake in a scientific experiment on syphilis. However, subjects were unaware of this and were simply told they were receiving treatment for bad blood. This is what we call a scientific racism. So basically guys, no, dili nila ginaingon kung para asa ang purpose, 'di ba? Ginaingon lang nila na ito siya kay treatment ni for bad blood because at this point man good guys, no, as you can see, all of these men na ginakunan nila ng dugo were black people. Okay, so they consider or they told them that since you're black, you have bad blood. Okay, so this is scientific racism. Ano pa? You can say na scientific racism guys, no, if you are performing an experiment or nangayok kag specimen from another person, no, without really explaining kung para asa ni mabuhaton or para asa ni mo gamiton ang isa ka bagay. Okay, dili na siya pwede ma-relate na kanang matawag na scientific racism if kanang katong ginakuha nimo sa iyaha is para sa kanang pang-build o kanang building, dili nga no, that is not scientific racism. Masabi na scientific racism, it is if it is pertaining to the person's kanang race. For example, halimbawa nagkuha ka ng luha or kanang nag-collect ka ng tears sa mga, let's say for example, mga nitibo. Okay, sabi mo collect og luha sa inyo or ihi sa inyo ha. Mas mga tanan sila para asa ni. Mas ingnan ninyo sila na para ma-cure inyo ang mga sakit. Kaya di ba katul inyong mga ulo ing ana. Tapos puro sila lang lahat, no, mga nitibo lang. That is racism. You're not explaining to them entirely. Tas targeted or narrowed imuhang research or imuhang respondent to that particular people lang, no, African American. Okay, so this is scientific racism. We have international codes guys that you should be familiar with, no, at least you have the Nuremberg Code, no, it is a 10 standards to which physicians must conform in carrying out experiments on a human subjects. Enunciates the requirement of voluntary informed consent. So actually guys, meron to siya talagang kanang murag libro. Okay, but I made a I made a summary of this. Okay, we have Declaration of Helsinki states that potential subjects should only give consent after being fully informed of the study setup, goals, and sources of the funding, potential conflicts of interest, researcher affiliation, risks and benefits, and their right to withdraw. Okay, they should have all of these things. So that is what we call Declaration of Helsinki. Okay, for the Nuremberg Code, ito yung ating murag summary niya. Okay, mahaba kasi talaga to siya guys, no? Pero ito yung mga key points dun sa mga nakasulat doon. Okay, so I hope everyone will be at least ma-familiarize kayo or kanang masabtan ninyo, no, each number kung siyang pasabot. Okay, so let's move on sa next slide. We have abortion. Okay, so this is one of the bioethical issues, no, yung abortion. A medical or surgical procedure that deliberately ends a pregnancy before an embryo or fetus is born. Yan ang abortion. The pro, it is a woman's right to have access to safe legal abortions. This is against religious or ethical reasons. So actually guys, no, not in the Philippines but in other countries, abortion is actually legal provided that the newborn or yung newborn that the mother is still in the first trimester. Okay? Legal siya kapag first trimester pa.
Pero after that, abortion is a no-go. Okay? Because meron tayong Roe versus Wade, no? Rule that the Constitution protects a woman's right to abortion through the end of the first trimester. Introduce regulation for the second trimester and to ban abortion after the fetus has reached viability, except in cases where the mother's health is endangered. So dito guys, no, pag beyond first trimester na, hindi ka na pwede magpa-abortion. That is illegal na po sa ibang bansa. Dito guys, bawal talaga ang abortion sa Pilipinas. Okay? Sa ibang bansa. Pero, pwede ka magpa-abortion kahit na above na ng first trimester kapag yung mismong mother na po yung ma-endanger, no? When the mother's health is endangered, pwede na po magpa-abortion. Okay? Once again, pag within first trimester, pwede po ipa-abort. Pag after ng first trimester, dili na pwede, except when the mother's health is in danger. Okay? So we have ito, abortion in the Philippines. It remains illegal under all circumstances and is highly stigmatized. 27 abortions per 1,000 women of reproductive age in 2000, no? Grabe. Inability to afford the cost of raising a child or an additional child. Pregnancy would endanger their health. Their partner or another family member did not want or support the pregnancy. Result of forced sex. So these are the reasons po bakit nagpa-abort minsan ng mga tao dito sa Pilipinas. So maalala niyo yung parang post sa Facebook na parang yung something proud siya na maging, kasi Pilipinas, manggod ba? Proud siya na maging batang ina, something ganun. Tapos parents din yung ipaalaga. Napog ko yung mga kanang kaila guys na tawag yan. Early siya nanganak, bata pa siya nanganak, around 14 years old po. 14 years old siya nanganak siya. Tapos yung anak niya yung anak niya, parents niya nag-alaga. Tapos ginapakilala siya sa anak niya as kapatid niya. Parang ganun. Because nga, abortion in the Philippines is illegal. Bawal talaga siya guys, no? In 2008, an estimated 1,000 maternal deaths in the Philippines were attributable to abortion complication, no? That's why meron talagang iba na mga kanang nagpa-abort sa hindi good. Kasi di ba illegal man sa Pilipinas ang pa-abort, no? The hospitals does not allow abortion. So therefore sila nagpa-abort sila sa ibang lugar, no? Kanang mga patago, kanang mga bukid-bukid, usahay, ng mga ano. So, yun siya, the abortion process there is quite, no, makaano talaga ng complication, no? Kasi hindi man medically accepted good. Okay? So, wala silang choice kundi doon, tapos magkaroon ng complication, mamatay sila ng ana. So, that is the status of abortion here in the Philippines. We need to talk about now the euthanasia. It is the practice of ending the life of a patient to limit the patient's suffering. So, ibig sabihin, papatayin ng isang tao or isang pasyente to end yung suffering niya. Okay, we have two forms or two types of euthanasia. We have the active euthanasia and the passive. Active refers to killing a patient by, no, injecting a patient with a lethal dose of drug, no? Active talaga yung like naglagay ka talaga doon ng substance para mamatay siya, no? That is an active euthanasia. Passive naman is intentionally letting a patient die by withholding artificial life support such as ventilator or the feeding tube. Okay? So, gitanggal mo yung ibang bagay para lang mapatay si patient, no? So, that is yung passive. Ang active, yung meron ka talagang i-administer. Okay? So, the pro of euthanasia is patients should have the right to do what they want with their own lives. Patients who are in vegetative states with no prospect of recovery, letting them die prevents future needless and futile treatment efforts. This is against killing is always wrong. Alam naman natin yan, no? Killing is always wrong. It violates an obligation to do no harm. Okay? It violates the non-maleficence natin, di ba? Na ethical principle. Okay? But tandaan niyo guys, no, whether euthanasia magod dili na ko siya kaayo na experience sa in my career, no, as a hospital or something. Pero na ikatang sa mga pet na to, kanang marag they are at a certain age na, kanang need na siya ma-put down kay matanda na, lisod na. Yan, that is euthanasia po, no? Hindi mo talaga siya kanang, you're not killing because you really want to
kanang gusto jud mo siya patyon, dili you're killing or ending that person or that animal's life. It's because you want that person or that animal to, na mag-ending suffering niya. Kasi makakita naman siguro mong tiguwang na kain ng mga iro, no? Dili na gani makalakaw, dili na makakita, malisod nagkaon. Yan, no? You're ending the life not because you want to, but because you have to para ma-ending suffering niya. Okay, that is euthanasia. We also have bioprospecting and biopiracy. So by definition, bioprospecting, it is the exploration of biodiversity for new biological resources of social and economic value. Biopiracy naman, no, from the word piracy, ibig sabihin ka na, namirata ka, making use of local medicinal knowledge without acknowledging that it is indigenous intellectual property. No, this is historically rooted in colonialism. Pasabot ani guys that kanang pag sinabi niyo prospecting manggod kanang nagatry ka, naga-venture out ka of another resources, nagatry ka bag-o na pud na ay baka pwede to gamitin nga na ano as medicinal na gamot nga na. Biopiracy naman is that let's say for example merong tribo or merong isang grupo or kanang isang barangay na or tribe na lagi nila itong ginagamit for thousands of years mo dyan nilang ginagamit, tapos gikuha mo, tapos giklaim mo na ikaw naka-discover. That is biopiracy. For example, we have Rio Declaration here. It clarified the rights of kasi kapila naman gud ni guys, no? Meron mga indigenous people na never nila na meet, never sila naka sa modern era kanang murag sagbot-sagbot gyapon pero magamot gud nila mga butang. Tas here comes yung mga tao na from the modern era, no, kunin yung mga sagbot-sagbot kanang i-claim nila na sila naka-discover, no. Dito papasok si Rio Declaration. Clarified the rights of indigenous people and local communities to control the use of intellectual property and to establish equitable benefit sharing. Ibig sabihin kung merong tao na kukuha ng mga let's say that plant can only be found in their place, dapat kung may profit makuha si researcher, si scientist doon, dapat meron din sila, parang ganun. Okay, ito meron tayong tinatawag na Nagoya Protocol. This specifically addresses the issue of bioprospecting and the rights of indigenous peoples to access to forest resources, intellectual property, and adequate compensation. Yan yung ating Nagoya Protocol. Ibig sabihin, let's say for example, merong isang forest na dyan nakatira mga indigenous people, tapos nakita ng let's say people or mga scientists sa medical field na that forest is abundant in ganito na mga medicinal herb, ingani-ngana. That is bioprospecting, nag-venture out, diba? So ngayon, the moment that they want to get that particular na mga gamit from that forest, no, these indigenous people should have access to forest resources. Dapat pwede pa rin sila mubalik dito i-inform sila kung para asa ni mga butang, para asa ni siya, kung sa itong mga na-discover dito dapat inform po sila. And then if ever nga may profit, there should be adequate compensation. Okay, another case naman, we have that NEEM 3 case, no. We have US multinational corporation Grace 1994 patent for a neem tree seed extract used in their antifungal spray. The Neemex yung name. Pero that neem extract man good has been used by rural farmers in India for more than 2,000 years. Ibig sabihin, sila talaga yung original na naka-discover na yun yung benefit nun. Pero itong si Grace, no, gipa-patent niya na siya ang nakagawa or naka-discover. Nag-guess niyo? So this is a case of ito, ang ating bioprospecting kasi nga nag-venture out si Grace, no? Nakita niya yung neem tree, and biopiracy because gikuha man niya, gipatent niya. Okay? So dapat, whereas okay lang naman siguro no kung gipatent niya, pero dapat merong shared, merong income or compensation nakuha din yung mga farmers doon. Okay? We also have yung tinatawag natin eugenics, no? It is a movement that is aimed at improving genetic composition of humanity. Advocated selective breeding to achieve these goals. Technologies that make it possible to more directly alter the genetic compositions of an individual. American eugenicists focus on effort to stop the transmission of negative or undesirable traits from generation to generation. When you say eugenic, guys, no? Basically parang, let's say for example, meron kang bad gene, tatanggalin siya para yung anak mo
makuha niya lang is yung good genes lang. Ganun. That's why sa US guys, meron tayong tinatawag na genetic counseling, usually sa mga newlyweds, no? Before sila pakasal, nagpa-genetic counseling sila. Kaya para at least malaman nila if ilahang anak is kanang pangit, ay kanang dili pangit, kanang na problem genetically yung anak guys, no? So that is what yung process po na yung movement ng pag-improve ng genetic composition ng humanity is what we call eugenics po. Okay? So meron tayong tinatawag na example po, ito yung pinaka best example din talaga, no? Ito siya, hindi siya eugenics siya in a sense na merong na-improve, pero hindi siya kanang in a sense na same sa genetic counseling, no? This is actual case po talaga, the HeLa cells. So we have cancer cells from kanisha kay Henrietta Lacks, no? Became the first human cell line. Okay, first human cell line. Paano nangyari 'yon? Ang surgeon niya took a tissue biopsy of her cancerous womb without her knowledge or consent. Tapos, yung nakuha na tissue sample doon or yung cancer cells doon is pinadala sa mga cancer researcher in the same hospital, na kung saan na-astonish sila sa ability ng cells, no, na mag-replicate. Kasi nga cancer cells, di ba? Okay? So, sabi after nung findings na yun, na ala, cancer cells pala to, nag-replicating na-discover nila that the cells, no, of this lineage can really multiply, no? Ito yung start na dito nag-start na na-discover ang cancer, nagkaroon na ng knowledge about cancer ba. Pero the act na ginawa ng surgeon is very wrong because he did not, 'di ba? He or she did not inform, 'di ba, Henrietta about ay kukuha ako ng sample ngana. Okay? So walang consent doon na nangyari, walang anything. No, nagkuha lang jud siya, tapos kipa-test niya. Mali ba yun guys? No, dapat in our time ngayon, dapat you need to inform, no? Get a consent before mo gawin isang bagay. Okay? But in respect with Henrietta, pinangalanan nila yung cell na nakuha as HeLa cells. Okay? So, we have 70,000 studies have been published involving the use of HeLa cells, no? Including the creation of the first polio vaccine, identification of HIV, and the link between human papillomavirus and cervical cancer. So, yung HPV guys, no, it can really cause cancer po. Marami tayong mga HPV types po. Okay? We also have tinatawag natin na the Great Ape Project. It is an appeal of scientists aiming at the legal equalization of non-human great apes such as chimpanzees, gorillas, and orangutans with man. Sabi dito, dapat kung ano yung right ng tao, dapat meron din silang right or karapatan yung mga great ape natin. Ito lang sila, chimpanzees, gorillas, orangutans, no? Ito yung na-secure nila using the Great Ape Project. Ito yung pinaglaban nila. Sabi nila, these apes should have the right of life, the protection of individual liberty, and the prohibition of torture. Okay, so dapat ito yung purpose ng Great Ape Project, no, to help to give these apes kanang basic rights, no? At least the 3 basic rights. Okay, so right of life, right karapatang mabuhay, protection, and then dapat kanang dili daw sila mga torture. Okay, so that is the Great Ape Project. So kung iisipin naman natin, 'di ba, yung minsan gani yung mukha natin same lang sa Great Ape, 'di ba? Kung de joke lang. I mean same lang, bipedal ra jud ta, no? Isipon ninyo. Okay? So that's why we have the same right with them, no? Mas marami lang jud right ang tao. Okay? So let's move on to the next slide. We have the political abuse of psychiatry. Okay? The misuse of psychiatric diagnosis, treatment, and detention for the purpose of obstructing the fundamental human rights of a certain individuals and group in society. Abuse of the human rights of those politically opposed to the state are often hidden under the guise of psychiatric treatment. Sending people to psychiatric institution is particularly practical. Declaring a person mentally ill provides a perfect opportunity not to respond to their political or religious conviction. So ito siya guys, no, lagi itong ma-issue, no, kasi nga ganito, kapag merong isa, let's say for example ako, teacher ko ninyo, kung ako meron akong nagawang kasalanan let's say may kasalanan akong nagawa, tapos kayo yung witness ko, tapos during the time na nagkaroon na ng parang kasuhan, bigla ko sinabi na let's say iisa yung witness natin, let's say si
Si S, no? Si S yung witness natin. Kung sinabi ko na, ay, yung si S, baliw yan. Baliw yan. Okay? Tapos merong nag-back up sa akin, merong politician or something na nag-back up sa akin na ipapadala si S sa mental hospital kay baliw daw lagi. Syempre kung ikaw bagot ingna na baliw, mag-defend majud ka, usahay mag-hysterical pa ka, hindi ako baliw, inganing ana. Mas lalo na inoong ka maingna na baliw ka, 'di ba? Kaya nag-hysterical naman ka. Pero I mean that plot twist man good, or that scenario that is being created by me against S, no? Is what we call political abuse of psychiatry. Tapos may mag-back up pa talaga sa akin ng politician or kanang psychologist or psychiatrist na makaingon na, ay oo, or binayaran namin ng psychiatrist, makaingon na, ibutang dyan ka sa mental. That is political abuse. Di ba, nga naman sa mga salita, kada bisan dili gud buang, ingon nila na buang, nga na, ipadala sa mental hospital, kay nabuang, kay naka-witness ng crime, which is, totoo naman talaga na naka-witness talaga siya. And totoo talaga ang sinabi. Yun na ganun mahirap eh. Mahirap i-defend pag sinabihan ka na buang ka. Minsan man good ma-trigger ang human emotion to react differently, no? Magiging aggravated, magalit, ingana, which is typical signs of kanang mga may buang. How much more if kanang built in na jud sa imo na naa kay anger management issues, pero dili ka buang, you are functioning jud, pero nalang kay ngato the moment na ma-confront ka or mainan ka mga ngato na bagay, murag lisod siya i-justify nga na, lalo na if there is a political abuse of psychiatry. Okay? I hope na sabta ninyo kani siya na particular kanang the moment naging na ipadala go dito sending people to psychiatric institution, kana most common jud na siya na nahitabo. Okay? Lalo na pag may mga murder cases, nga na, normal lang jud na siya, guys. Okay? So that's why in those particular situation, I want everyone ang gawin, if sinabihan kayo na buang kayo, keep calm, no? Kanang kalmahan mo lang. Okay, wag mo patulan, kalmahan mo lang. Ingana lang, guys, no, wag mo padala sa galit, kasi kana ay baliw ka eh. Ingana. Ayaw lang, wag kayo magpadala talaga. Okay? Dili masuko. Okay, basta mas mailan kag buang. Okay? So we have ito siya another din, no, political abuse in psychiatry in the USSR, no, development of the concept of sluggish schizophrenia by Dr. Andrei Bastakanisha, the director of Institute of Psychiatry for Soviet Union, also developed reformist delusions, which was a form of paranoid schizophrenia. Main hospital is ito siya. Okay? So ito siya na is that since sa mga Russian man to siya na country, no, dito na mga lugar, guys, no, meron talaga silang ginawa na mga hospital, no. Then yung mga tao na hindi nila gusto, ginaingon nila na naakay sluggish schizophrenia, naakay paranoid, para makulong doon. Okay, that is political abuse of psychiatry. Okay, tapos remember po, sino yung doctor. Okay, his credibility versus yours na normal na tao ka lang. That's why always ko sabihin sa inyo, guys, no, if meron sa inyo na baliw ka or yung wag niyong patulan, keep quiet, don't be hysterical, mas lalo kayong daot Okay, we have different cases of PAP. Ito sila, no? Sabi dito, kanisya, si ambot po, saan i-pronounce, no? Pyotr was imprisoned by Tsar Nicholas I after publishing an article criticizing the backwardness of Russian society. Vasily something, editor of the journal that contained articles critical of the authorities, was beaten, jailed, and then sent to a psychiatric hospital. Ito naman si Sergey, a lawyer who accused a local prosecutor of corruption, was taken in handcuff. Tingnan nyo, di ba? Kumbaga parang because of their political power, they were able to kanang ipakulong kasi maingon nila na buang daw. Marina naman, a journalist who published article critical of the Russian government, was forcibly incarcerated in a psychiatric clinic for 35 days and was poisoned with mercury. These are the different cases po of political abuse of psychiatry. Okay? So, dali lang dyan mo yung nabuang sa tao. So, in context, psychiatry is a particularly unique among the specialties of the medical profession in that it has the power to remove liberty. All mental health professionals and those of the future must have an awareness of how this abuse can happen and unwillingness to become part of a system that is oppressive. Political abuse of psychiatry can occur in more democratic system, but such abuse can be ameliorated and
weakened by a strong, active, and aware professional body of mental health and professional. That's why swerte ninyo guys, no? Because I'm telling you right now, what are the things that you can do in those particular situation. So, una, be calm. Then, pangalawa, huwag nyo lang patulan. Kalma lang, huwag nyo lang patulan. Sinabi ko na, ay, buang ka, baliw ka. Huwag lang. Don't be hysterical. Nga na lang guys. Okay? I hope klaro na siya sa inyo. Ha? Okay, we also have the Hawaii Declaration issued by World Psychiatric Association. The psychiatrist must never use his professional possibilities to violate the dignity or human rights of any individuals or group and should never let inappropriate personal desires or feeling prejudices or beliefs interfere with the treatment. The psychiatrist must on no account utilize the tools of his profession once the absence of psychiatric illness has been established. If a patient or some third party demands contrary to scientific knowledge or ethical principle, the psychiatrist must refuse to cooperate. Basically guys, no, here it dictates that the psychiatrist, no, is a very kasi before ka maging psychiatrist guys, no, dapat medical doctor ka muna, then specialize ka. Okay? For ka maging ganyan. And then if you became a psychiatrist guys, you can easily easily ka nang ka if mag-declare ka na isang tao is baliw, madala talaga sila sa mental hospital. That's why here under Hawaii Declaration, you should not abuse your power. Okay? So dapat it should never let an appropriate personal desire, no, dapat diliing ana ang mga okay? So if ka nang kapag mag-demand sila sa imuha, the psychiatry must refuse to cooperate. Dapat dili nila kasi nga it will become a fact, no, political abuse of psychiatry. We have vaccine hesitancy, no. Alam naman natin that people tend to be hesitant in administering vaccines sa mga anak nila because they are not informed, no. Refers to the delay in acceptance or refusal of vaccines despite the availability of the vaccination services. Reasons for this is lack of confidence, complacency, lack of convenience. Major reports highlight a rare occurrence of an adverse reaction to vaccine or associating certain disorders to vaccine components. So basically guys, no, in vaccine hesitancy, magud siya kanang dili manggod ka ang campaign natin for vaccine na kanang pagbakuna is dili manggod nga naka-effective because mas matuo bagod ang mga tao sa mga chismes, no. So there is a lack of confidence, complacency, lack of convenience, and media reports highlights rare occurrence, no, kapag meron ganing mangyari na kanang tungod sa bakuna, may nangyari na something. Let's say for example, merong 1,000 nagibakunahan, okay, 999 okay man, pero naiisa na nagkaroon ng adverse reaction. Yang isang adverse reaction, yan yung i-report ng media, hindi yung 999 na natutulungan. Nag-gets niyo? Sabi nga nila, no, do 9 times right, then do one wrong, no, one failure, fail one time. Mas maalala nila ang failure nga po din itabo sa tuwa guys. No, actually, so medyo okay naman tayo sa bakuna unta, no, kanang na manana ko yung mga kailan na nagapabakuna na jud sila. No, we are okay, no. For example, this is the childhood immunization schedule in 2019. Tingnan nyo, grabe kadaming bakuna guys, no. Yung iba dyan, libre pa. Okay? So isipin nyo, yan lahat, bakuna. Okay? Grabe yung kadaming sakit na hindi makuha. Okay? Pero yung ibang tao, because they don't know, they are not informed, or mas matuo sila sa media, sa mga chismes, sa mga kapitbahay, sa mga marites, wala na nagpapakuna. Gaya na sinabi ko, 'di ba? Pwede kang hindi magpapakuna, 'di ba? That is your right, no? Hindi na kailangan ng consent. Pero if may mangyari, pwedeng kasuhan, no? May mangyari sa anak mo, pwede kang kasuhan po. Okay? So we were doing well until kanisya. Diri jud na daot tanan, guys. Okay man unta, no? But tungod aning dengvak siya, wala na. Kumuna, 'di ba ito yung dengvak siya, yung daghan namatay, no, because of this. Okay? Hindi pa pala siya nga stable or stabilized, gi-push na. Okay, gi-push na nila. So nangyari ngayon, maraming complication. Ngayon mga tao takot na hinoon sila magpabakuna, okay? Pero ano naman natin sila, 'di ba? Na-establish natin with the recent sa COVID. Pansin niyo, itong time na nabakunahan na majority, nagkaroon na ng herd immunity. Yeah, herd immunity. Wala naman siya daging na COVID. Okay? It's because of
vaccine. Okay, so vaccine hesitancy in the Philippines, London School of Hygiene and Tropical Medicine vaccine conference report. These are the report natin. So to address vaccine hesitancy, you need to start early, present vaccination as a default approach. So that's why sa school, di ba, before maka-internship, dapat nakababakuna. Okay? Focus on the protection of child and the community, build trust with parents. Wait lang, discard. So, lapit na tayo matapos, guys. Ayan na. Ayan, build trust with parents. Tell stories in addition to providing scientific facts. Be honest about the side effects when asked. No, dapat iingon jud nato if naaman. Like for example, kadang mayon ka na pag mabakunahan ka, ma'am, kay mabugat imong kamot, dili sa mo na siya mataas. Siguro mga 4 hours food na or 6 hours na siya musakit. Normal ra na, ma'am, na malagnat ka. I-inform jud sila, ingnan jud ninyo sila. Okay? So someday, no, when you become interns, no, before mag-internship, lahat kayo guys, bakunahan kayo ulit, no, meron pa bakuna na ipa-require sa inyo, ha. That is for your own good naman. Okay, so for the next slide we have thank you. MTLOS and Bioethics signing off. Thank you so much, guys. Love you all. Bye bye.